Nanginginig ang kamay ni Hillary habang hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya, kahit mahina, ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Hillary, apo," sabi ni Tita Elena, ang kapatid ng biyenan niyang lalaki. "Mag-ingat ka palagi sa lahat ng oras." Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Hillary. "Tita, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo napatawag?" "Wala naman. Naalala lang kita," sagot ng matanda. Ngunit may bigat sa bawat salita na hindi maitago. "Basta, ang bilin ko, maging matatag ka, ano man ang mangyari." Bago pa man makasagot si Hillary, ibinaba na ni Tita Elena ang tawag. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang kusina. Hawak ang teleponong wala ng tunog. Anong ibig sabihin noon? Ito na naman ba ang mga paalala ng tita niya tungkol sa nakaraan ni Leon? Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawak si ang kaba. Ngayon, ang ika-8 anibersaryo nila, isang masayang okasyon. Hindi niya hahayaang sirain ito ng mga walang basehang pagdududa. Tumingin siya sa paligid. Ang amoy ng paboritong adobo ni Leon ay nangingibabaw sa hangin. Ang mesa ay maganda ang pagkakaayos, kumpleto sa kandila at sa mumurahing bulaklak na binili niya sa palengke. Sa isang sulok, may maliit na banner na gawa ng mga anak nila. "Happy 8th Anniversary, Mama and Papa." "Mama, darating na ba si Papa?" tanong ng kanilang panganay na si Leo Jr., 7 taong gulang. Ngumiti si Hillary at ginulo ang buhok ng anak. "Malapit na, anak. Excited ka na ba sa surprise natin para kay Papa?" "Opo," sabay na sagot ng bata at ng bunsong si Leah na 4 taong gulang. Ito ang mundo niya. Ang perpektong mundong binuo niya sa loob ng 8 taon. Isang mapagmahal na asawa, 2 magagandang anak, isang masayang tahanan. Hindi niya ito ipagpapalit sa kahit ano. At lalong hindi niya ito sisirain dahil lang sa isang tawag sa telepono. Si Leon ang buhay niya. Nagbago na ito. Ang Leon na nakilala niya noon ay iba na sa Leon na asawa niya ngayon. Pinagkakatiwalaan niya ito. Buong buo. Makalipas ang 1 oras, narinig nila ang ugong ng sasakyan sa garahe. "Si Papa!" sigaw ng mga bata. Nagmamadaling sinalubong ni Hillary ang asawa sa pinto. Isang matamis ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita ang mukha ni Leon. Pagod. Walang emosyon. Ang nangiti na isinukli nito sa kanya ay hindi umabot sa mga mata nito. "Hi, Hon," bati ni Leon at hinalikan siya sa pisngi. Ang halik ay mabilis at walang init. "Happy anniversary," bulong ni Hillary. Tila nagulat si Leon. "Ay, oo nga pala. Sorry, Hon. Ang dami kasing nangyari sa office. May bigla ang meeting." "Okay lang." Pilit ng ngiti ni Hillary. "Naghanda ako ng konti. Tara, kumain na tayo." Ang hapunan na pinaghandaan niya ng buong araw ay tila nawalan ng lasa. Tahimik si Leon, madalas na nakatingin sa kanyang cellphone. Ang mga bata ang nagbibigay ingay sa mesa. Ngunit kahit ang kanilang mga kwento ay tila hindi naririnig ng kanilang ama. Pagkatapos ng hapunan, habang hinuhugasan ni Hillary ang mga plato, narinig niyang kausap ni Leon ang mga bata sa sala. "Kids, Papa has to make a quick call for work. Matulog na kayo, okay?" Naramdaman ni Hillary ang pagkirot sa kanyang dibdib. Trabaho? Sa gabing ito? Sa anibersaryo nila? Nang gabing iyon, sa kanilang kwarto, ang pagitan nila sa kama ay tila isang malawak na karagatan. Nakatalikod si Leon sa kanya at ang bawat paghinga nito ay parang isang paalala ng distansyang namamagitan sa kanila. Hindi ito ang Leon niya. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Pumikit si Hillary. Pilit na tinatawag ang antok. Ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. "Mag-ingat ka palagi. Maging matatag ka." Anong ibig sabihin noon? May dapat ba siyang malaman? O guni-guni niya lang ang lahat?
Baka pagod lang talaga si Leon. Baka masyado lang siyang nag-iisip. Maya-maya, narinig niya ang mahimbing na paghinga ni Leon. Tulog na ito. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Bigla, isang malamlam na ilaw ang sumira sa dilim. Sa ibabaw ng bedside table, umilaw ang screen ng cellphone ni Leon. Isang notification. Napigil ni Hillary ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Huwag. Huwag mong tingnan. Privacy niya yan. Ngunit isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang bahaging matagal nang nagdududa at natatakot, ang hindi mapakali. Paano kung, dahan-dahan, sa paraang halos walang ingay, iniunat ni Hillary ang kanyang kamay. Nanginginig, hinawakan niya ang malamig na metal ng telepono at itinaas ito upang makita kung ano ang nakasulat sa screen. Ang liwanag mula sa screen ay tila tumatagos sa kanyang mga mata. Sinusunog ang mga salita sa kanyang isipan, galing sa isang contact na may pangalang Bunso. Salamat sa lahat, kuya. I miss you already. Sa isang iglap, isang alon ng ginhawa ang bumuhuhos sa puso ni Hillary. Bunso. Kapatid. Kaya pala. Napangiti siya sa sarili. Ano ba itong pinag-iisip niya? Pinagdududahan niya ang sariling asawa dahil lang sa isang pagod na itsura at isang misteryosong tawag mula kay Tita Elena. Ngunit habang tinititigan niya ang mensahe, ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Muli niyang binasa, I miss you already, at may kasama pang pulang puso. Normal ba iyon sa magkapatid o magpinsan? Hindi niya alam na may kapatid na babae si Leon. Ang alam niya ay may mga pinsan ito, pero hindi sila ganito kalapit. Sino si Bunso? Isang hindi maipaliwanag na lamig ang muling gumapang sa kanya. Ibinaba niya ang cellphone sa bedside table, dahan-dahan, na para bang ito'y isang bombang sasabog anumang oras. Humiga siyang muli, nakatalikod kay Leon, ngunit ang mga mata niya ay dilat na dilat sa dilim. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat paghilik ni Leon ay parang isang insulto. Ang bawat minuto ay isang pagtatanong. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng isang pekeng kasiyahan. Pinilit ni Hillary na maging normal para sa mga bata. Naghanda siya ng pancakes, ang paborito ng lahat. Ngunit ang bawat ngiti niya ay mabigat at ang bawat pagsubo ay tila walang lasa. Napansin niyang panay ang sulyap sa kanya ni Leon na para bang may gusto itong sabihin. Nang matapos ng kumain ang mga bata at nagpunta na sa kanilang silid laruan, naiwan silang dalawa sa katahimikan. Hon! Basag ni Leon sa katahimikan. About last night. Sorry talaga. Alam kong anibersaryo natin. Babawi ako. Promise. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim. Okay lang, Leon. Naiintindihan ko. Pero may gusto lang akong itanong. Ano yon? Sino si Bunso? Nakita ni Hillary ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Leon. Isang senyales ng pagkagulat, ngunit mabilis din itong napalitan ng inis. Bakit? Tiningnan mo ang cellphone ko? Tanong nito. May diin sa bawat salita. Umilaw kasi kagabi. Hindi ko sinasadya. Pagsisinungaling niya. Tumayo si Leon at inilagay ang pinagkainan sa lababo. Hillary, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na privacy ko yon? Wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala ako, Leon. Nagtatanong lang ako. Sagot ni Hillary habang nararamdaman ang panginginig ng kanyang boses. Humarap ito sa kanya at ang mukha nito ay puno ng pagkadismaya. Pinsan ko yon, okay? Si Vilma. Yung nag-aalaga ngayon kay Lola sa probinsya. Bunso ang tawag namin sa kanya kasi siya ang pinakabata. Nagpapasalamat lang siya dahil nagpadala ako ng konting tulong. Vilma, ang pangalan ay pamilyar. Naalala niya, nabanggit nga ito ni Leon noon. Isang malayong kamag-anak na nangangailangan ng trabaho. Ang paliwanag ay simple, lohikal.
Dapat sana ay nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit bakit parang may mali pa rin? Bakit kailangang magalit ni Leon? Galit ka ba? Mahinang tanong ni Hillary. Hindi ako galit. Naiinis lang ako, Hillary. 8 taon na tayong kasal. Dapat alam mo na wala kang dapat ipag-alala. Sabi ni Leon bago kinuha ang kanyang briefcase. Aalis na ako. Baka malate pa ako. Hinalikan niya si Hillary sa noo. Isang halik na kasing lamig ng umaga. At umalis. Naiwan si Hillary na nakatayo. Yakap ang sarili. Ang paliwanag ni Leon ay dapat sapat na. Pero ang reaksyon nito ang nag-iwan ng mas malalim na lason ng pagdududa sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Tita Elena? Hillary? Napatawag ka? Tita, pasensya na po sa abala. Itatanong ko lang po, tungkol po sa mensahe kagabi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mensahe, ang pangalang Vilma, ang paliwanag ni Leon. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan ang sumagot. Ang katahimikang yon ay mas nakakabahala pa kaysa sa anumang sigaw. Tita? Hillary, sabi ni Tita Elena sa wakas, at ang boses nito ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Makinig ka sa akin. Huwag kang magtanong. Huwag kang mag-text. Pumunta ka sa bahay ng lola niya. Ngayon na. Biglang kumulo ang sikmura ni Hillary. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo ang bigla niyang naramdaman. Isang pakiramdam na huli niyang naramdaman noong ipinagbubuntis niya si Leah. Hindi maaari. Napahawak siya sa countertop para suportahan ang sarili. Ang utos ni Tita Elena at ang biglaang pagkahilo ay nagsanib. Lumilikha ng isang bagyo ng takot at pag-asa sa kanyang kalooban. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang susi ng kotse sa may lamesa. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, ang isang kamay niya ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Isang matigas na determinasyon ang nabuo sa kanyang mga mata. Hindi lang ito para sa kanya, para ito sa mga anak niya, at para sa isang posibleng buhay na dinadala niya. Hinahampas ng malakas na ulan ang windshield ng kotse. Halos hindi na makita ni Hillary ang daan sa unahan. Ang paulit-ulit na tunog ng wiper ay parang kumpas ng isang relong, malapit ng sumabog, kasabay ng kabog ng kanyang dibdib. Bawat metro na tinatahak ng sasakyan ay isang pakikipaglaban sa kanyang isipan. Isang boses ang nagsasabing isa siyang tanga, na nagpapadala siya sa mga walang kwentang hinala, na marahil ay dinadalaw lang talaga ni Leon ang may sakit nitong lola. Ngunit may isa pang boses, isang mas madilim at mas malakas na boses na sumisigaw na may mali. Ang mensahe, ang galit ni Leon, ang babala ni Tita Elena, ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa kung ano ang kalalabasan. Nang sa wakas ay narating niya ang pamilyar na eskinita patungo sa bahay ng lola ni Leon. Halos gusto na niyang iatras ang kotse at umuwi. Ang bahay na yon, luma at nababalot ng mga halaman, ay tila isang bantayog ng mga lihim. At doon, sa tapat ng luma at halos natutumbang gate, nakita niya ito, ang itim na sedan ni Leon. Sa isang saglit, tila huminto sa pagtibok ang puso ni Hillary. Huminto rin ang paghinga niya, totoo nga. Nandito nga si Leon. Ang kumpirmasyong yon, sa halip na magbigay ng kalinawan, ay nagdulot ng mas matinding takot. Pinatay niya ang makina ng kotse at nanatili sa loob ng ilang minuto. Pinakikinggan lang ang patak ng ulan at ang sarili niyang mabibilis na paghinga. Anong gagawin niya? Kakatok ba siya? Sisigaw? O aalis na lang na parang walang nakita? Hindi. Kailangan niya ng kasagutan. Para sa sarili niya. Para sa mga anak niya. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. At para dito, buong tapang siyang bumaba ng kotse. Hindi na niya ininda ang ulan
na bumabasa sa kanyang buhok at damit. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Itinulak niya ang maliit na gate na umugong sa kalawang. Nakarating siya sa tapat ng pangunahing pinto. Itinaas niya ang kamay para kumatok. Ngunit napansin niyang bahagya itong nakaawang. Dahan-dahan, sa nanginginig na kamay, itinulak niya ito. Pumasok siya sa loob. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang sala ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Amoy ng lumang kahoy at alikabok ang nasa hangin. "Lola?" Mahinang tawag ni Hillary. Walang sumagot. "Leon?" Muli niyang tawag, mas malakas ng kaunti. Ang boses niya ay tila nilamon ng katahimikan ng bahay. Naglakad siya papasok. Ang bawat yabag niya sa sahig na kahoy ay lumilikha ng nakakakabang tunog. Bakit ganito katahimik? Nasaan si Lola? Nasaan ang nurse na nag-aalaga dito? Nasaan si Vilma? At doon niya narinig. Hindi isang malakas na halakhak, kundi isang mahinang hagik-gik. Hagik-gik ng isang babae, puno ng landi at panunukso. Nanggagaling ito sa dulo ng pasilyo, sa master's bedroom, sa kwarto ng lola ni Leon. Nanigas si Hillary sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang tunog na yon. Kilala niya ang tunog na yon. Ang tunog ng isang babaeng masaya sa piling ng isang lalaki. Naglakad siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil tila may sariling isip ang kanyang mga paa na naghahangad ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Huminto siya sa tapat ng pinto na bahagyang nakaawang. Ang siwang ay sapat na para makita ang kung anumang mayroon sa loob. Napapikit siya sandali. Nagdasal na sana. Sana mali ang iniisip niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga mata sa siwang. At doon, nakita niya ang isang imahe na habang buhay na susunog sa kanyang alaala at dudurog sa kanyang puso. Sa isang sulok ng kama ng matanda, nakaupo si Leon. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang isang babae. Si Vilma. Ang buhok nito ay nakalaylay sa kanyang balikat habang ang kanyang mga kamay ay marahang gumagapang sa dibdib ni Leon. Hindi sila naghahalikan. Ang kanilang ginagawa ay mas malala pa roon. Mas intimacy. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi, ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa ay nagsasabi ng isang kwentong matagal nang itinatago. Nakatayo si Vilma at umupo sa tabi ni Leon. Inabot nito ang isang suklay sa mesa at marahang sinuklay ang buhok ng lalaki. Isang gawain na dapat ay para kay Hillary, isang karapatan na ninakaw sa kanya. Huminto ang mundo ni Hillary. Ang tunog ng ulan sa labas, ang tibok ng sarili niyang puso, ang paghinga niya, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena sa loob ng kwarto. Isang larawan ng kataksilan na mas masakit pa sa 10,000 saksak. At pagkatapos, nagsalita si Leon. Ang boses ay malambing, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Hillary mula sa kanya. Paano kung malaman niya? Tanong ni Leon. Tumawa si Vilma, ang hagik-gik na narinig ni Hillary kanina. Hindi niya malalaman. Masyado siyang tiwala sa'yo. Masyado siyang tanga. Ang salitang tanga ay parang isang sampal na gumising kay Hillary mula sa kanyang pagkakatulala. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa panlalamig na kanyang naramdaman. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Itinulak niya ang pinto ng buong puwersa. "Leon!" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkasuklam. Sabay na napalingon ang dalawa. Ang gulat sa kanilang mga muka ay hindi maipinta. Si Leon ay parang isang batang nahuli sa pagnanakaw. Ang mukha ay namutla at ang mga mata ay nanlaki sa takot.
Ngunit si Vilma, pagkatapos ng unang pagkagulat, ay ngumiti. Isang maliit, mapanuksong na ngiti. Tila ba sinasabi nitong, sa wakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hillary, puno ng paghamon. Hey, Hillary, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Leon, mabilis na tumayo at lumayo kay Vilma. Ako dapat ang magtanong niyan. Leon, anong ginagawa ninyo? Sigaw muli ni Hillary. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. How could you? Saan? Dito pa talaga. Sa pamamahay ng lola mo. Hon, magpapaliwanag ako. Hindi to tulad ng iniisip mo. Huwag mo akong tawaging Hon. Putol ni Hillary. Ang bawat salita ay may kasamang dura ng galit. Nakita ko lahat. Ang mga ngiti nyo, ang mga tingin nyo. Akala mo ba bulag ako, Leon? Hillary, please, kumalma ka. Kumalma? Paano ako kakalma? 8 taon, Leon. 8 taon akong naging tapat sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Tapos ito lang ang isusukli mo sa akin? Sa gitna ng sigawan, tumayo si Vilma. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Leon at hinawakan ito sa braso. Isang kilos ng pag-aari, isang deklarasyon ng tagumpay. Ang simpleng paghawak na yon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang kontrol ni Hillary. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Isang napakatalim na sakit sa kanyang puson na para bang may pumipilipit sa kanyang mga laman loob. Ah! Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi niya kayang huminga. Napayuko siya at nang tumingin siya sa sahig, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang pagwawala. Dugo. Isang patak. 2. Hanggang sa ito'y naging isang maliit na agos na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong takot. Ang baby ko? Nang makita ni Leon ang dugo, ang takot sa mukha nito ay napalitan ng matinding pag-aalala. Hillary! Sigaw nito. Akmang lalapit. Pero huli na ang lahat. Ang paningin ni Hillary ay nagsimulang magdilim. Ang mga boses sa paligid niya ay humihina. Ang sakit sa kanyang puso at ang sakit sa kanyang sinapupunan ay nagsanib. Hanggang sa wala na siyang maramdaman, kundi ang malamig na sahig habang siya ay bumabagsak. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang mga mata ni Leon, puno ng takot, pagsisisi at isang katotohanang huli na nitong naintindihan. Ang unang nagising ay ang kanyang pandinig. Isang mahina, paulit-ulit na tunog. Beep! 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 Pagkatapos ay ang kanyang pangamoy. Amoy ng ospital, amoy ng gamot at antiseptiko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Puti lahat. Ang pader. Ang kumot. Ang lahat ay malamig at walang buhay. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At doon, sa ilalim ng manipis na kumot ng ospital, naramdaman niya ang katotohanan. Wala na ang umbok. Wala na ang bigat. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Mas masahol pa sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang baby ko. Bulong niya sa kawalan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may kasamang nurse. Nginitian siya ng doktor. Isang ngiting pilit at puno ng awa. Mrs. Sandoval, mabutit gising ka na. Doc, ang anak ko po. Ligtas po ba siya? Tanong ni Hillary. Ang boses ay nanginginig. Puno ng pagsusumamo. Ang nangiti ng doktor ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malungkot na ekspresyon. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama. Hillary, I'm very sorry. You had a miscarriage. Masyadong malakas ang naging stress sa katawan mo. We did everything we could but we lost the baby. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang pako
na ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tumingin lang siya sa doktor, pagkatapos ay sa bintana. Tila ba ang kaluluwa niya ay dahan-dahang lumilipad palabas ng kanyang katawan? Iniiwan ang isang basyong sisidlan. Nang makaalis ang doktor, doon lang niya napansin ang isa pang tao sa loob ng kwarto. Tahimik na nakaupo sa isang sulok. Si Leon. Ang mukha nito ay gusot. Ang mga mata ay namumugto. Mukhang hindi ito natulog. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong tumayo at lumapit sa kanya. "Hillary! Hon, patawarin mo ako," sabi nito. Ang boses ay basag. "Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako." Sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay, ngunit sa sandaling dumampi ang balat nito sa kanya, ibinawi niya ang kanyang kamay na para siyang napapaso. "Huwag," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Huwag mo akong hawakan." Ang sakit sa mga mata ni Leon ay hindi niya pinansin. Ang pagmamakaawa nito ay hindi niya narinig. Wala na siyang maramdaman. Manhid. "Umalis ka," utos niya, habang nananatiling nakatingin sa labas ng bintana. "Hillary, please, mag-usap tayo." "Sinabi kong umalis ka." Ang kanyang boses, kahit mahina, ay may bigat ng isang pinal na hatol. Walang galit, walang puot, isang nakapangingilabot na kawalan. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Tita Elena. Matalim nitong tiningnan si Leon. "Narinig mo ang sinabi niya," sabi ng matanda. "Umalis ka na." Walang nagawa si Leon kundi ang tumalikod at lisanin ng silid. Dala ang isang bigong katauhan. Nang silang dalawa na lang ang natira, umupo si Tita Elena sa tabi ni Hillary at niyakap siya ng mahigpit. Doon lang, sa init ng yakap ng matanda, pumatak ang isang butil ng luha mula sa mata ni Hillary. Isa lang. Pagkatapos noon, wala na. "Wala na, tita," bulong ni Hillary sa hangin. Wala nang natira. Humiwalay sa pagkakayakap si Tita Elena at hinawakan ng kanyang mga pisngi. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata at ang mga mata ng matanda ay puno ng pinaghalong awa, galit at isang kakaibang determinasyon. "Hillary, makinig ka," sabi nito. Ang boses ay seryoso at mabigat. "Kailangan mong maging matatag dahil ang laban na ito hindi pa tapos." Naguguluhang tumingin si Hillary sa kanyang tiya. "May kailangan kang malaman," pagpapatuloy nito. "Isang bagay na mas masahol pa sa nakita mo." Nakatitig lang si Hillary kay Tita Elena. Pilit na ipinoproseso ang mga salita nito. Mas masahol pa sa nakita niya? Ano pa ba ang posibleng masasahol pa sa makita mong nagtataksil ang iyong asawa at dahil doon ay mawalan ka ng anak? Ang isipan niya ay blangko. Wala na siyang maisip na anumang bagay na mas dudurog pa sa kanya. Huminga ng malalim si Tita Elena na para bang naghahanda itong buhatin ang isang napakabigat na bagay. Hindi aksidente na si Vilma ang naging nurse ng lola ni Leon. Panimula ng matanda, ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Hillary. "Si Vilma." "Hindi niyo siya malayong kamag-anak, Hillary." Huminto sandali ang matanda. Tila nag-iipon ng lakas. Si Vilma ay kapatid ni Leon sa labas. Ang mga salita ay dahan-dahang lumubog sa isipan ni Hillary. Kapatid. Sa labas, tila ba ang bawat letra ay isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang utak. Ano po? Ang ama ni Leon. Pagpapatuloy ni Tita Elena, hindi pinapansin ang pagkabigla ni Hillary. Noong nabubuhay pa siya, nagkaroon siya ng ibang babae. Isang simpleng babae mula sa probinsya. At ang bunga ng kanilang relasyon ay si Vilma. Biglang nagliwanag ang lahat sa isang nakasisilaw at masakit na paraan. Ang pangalang Bunso. Ang paliwanag ni Leon na kapatid niya ito. Hindi ito isang kasinungalingan. Isa itong kalahating katotohanan. Ang pinakamasama,
at pinakamalupit na uri ng panloloko. Ginamit ni Leon ang isang bahagi ng katotohanan para pagtakpan ang isang mas malaking kasalanan. Alam ba ito ni Leon? Tanong ni Hillary. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Tita Elena. Alam ng buong pamilya. Itinago namin ito sa lahat para protektahan ang pangalan namin. Nang mamatay ang ama ni Leon, sinubukan ng ina niya na bigyan ng sustento ang mag-ina, pero tinanggihan sila. Puno ng galit at pride ang ina ni Vilma. Lumaki si Vilma sa hirap, sa lilim ng pamilya natin, habang si Leon ay nasa kanya ang lahat. Naramdaman ni Hillary ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang babaeng yon. Ang babaeng yon na may mapanuksong na ngiti at mapanghamong mga mata. Hindi lang ito isang ordinaryong kerida. Hindi lang ito isang simpleng babae na naakit sa kanyang asawa. May plano siya. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi tama. Sabi ni Tita Elena, ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Nang malaman kong siya ang kinuha para mag-alaga sa aming ina, sinubukan ko silang pigilan. Pero si Leon ang nagpumilit. Sabi niya, paraan daw ito para makatulong sa kanyang kapatid. Isang paraan para makabawi sa mga pagkukulang ng kanilang ama. Napahawak si Hillary sa kanyang bibig. Ang kabaitan ni Leon, ang kunwari pagtulong nito, ay isa palang kasangkapan para sa kataksilan. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Hillary. Sabi ni Tita Elena, ang boses ay mariin. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Paghihiganti ni Vilma sa pamilyang sa tingin niya ay nag-abandona sa kanila. At ang pinakamagandang paraan para sirain ang pamilya natin ay sirain ka. Siya, ang target ay siya. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang masayang pamilya, ang kanyang pagmamahal. Lahat ng iyon ay premyo sa isang larong hindi niya alam na nilalaro pala. Siya ay isang tau-tauhan lamang sa isang madilim at personal na dula ng paghihiganti. Ang sakit na nararamdaman niya ay nag-ibang anyo. Hindi na ito simpleng sakit ng isang pusong sinugatan. Ito ay naging isang mas malalim na kirot. Ang kirot ng pagiging biktima ng isang kalkulado at malupit na balak. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi nakatuon kay Leon lamang, kundi sa isang babaeng ginamit ang sarili nitong kapatid para sirain ang isang inosenteng pamilya. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Vilma. May dala itong isang basket ng prutas at sa labi nito ay may isang nangiting puno ng pekeng pag-aalala. Kamusta ka na, Ate Hillary? Tanong nito. Ang boses ay malambing at puno ng awa. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. Ang pagtawag nito sa kanya ng ate ay isang sampal, isang insulto na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tiningnan lamang siya ni Hillary. Hindi na niya nakikita ang isang kerida. Ang nakikita niya ngayon ay isang halimaw na nagbabalat kayong tao. Ano ang ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Tita Elena. Tumayo ito na parang isang leon na handang protektahan ang kanyang supling. Dinadalaw ko lang po si Ate Hillary, Tita. Sagot ni Vilma. Ang boses ay puno ng kabaitan. Ngunit ang mga mata ay nakatutok lamang kay Hillary. Nag-aalala po ako sa kanya. Hindi namin kailangan ang pag-aalala mo. Matigas na sabi ni Tita Elena. Umalis ka na. Tita, mahinang sabi ni Hillary, hindi inaalis ang tingin kay Vilma. Hayaan niyo po siya. Nagulat si Tita Elena, ngunit nakita niya ang isang bagong kislap sa mga mata ng pamangkin. Hindi ito pagsuko, ito ay tapang, kaya't tumango na lamang ang matanda at tumabi. Ngunit ang mga mata ay matamang nagbabantay. Inilapag ni Vilma ang basket ng prutas sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Hillary. Alam mo, sobrang nagulat talaga ako kahapon. Panimula ni Vilma. Ang boses ay nagpapanggap na nakikiramay. Hindi ko akalain na darating ka. Kung alam ko lang sana. Ano? Putol ni Hillary.
Kung alam mo lang sana, ano? Magtatago kayo sa ibang kwarto? Ang ngiti sa labi ni Vilma ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis din itong bumalik. Hindi sa ganoon. Ayoko lang sanang nasaktan ka. At lalo na ang dinadala mo. Ang bawat salita ay isang patalim na maingat na ibinabaon sa sugat ni Hillary. Hinintay ni Hillary na lumabas ang nurse na pumasok para ayusin ang kanyang dextrose. Nang masigurado niyang silang tatlo na lang ulit ang nasa silid, muli siyang nagsalita. Alam ko na, sabi ni Hillary. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Anong alam mo? Painosenteng tanong ni Vilma. Alam ko na ang lahat. Alam kong kapatid ka ni Leon. Sa pagkakataong yon, ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Vilma ay naglaho. Ang peking ngiti, ang nag-aalalang mga mata, lahat ay nawala. Ang pumalit dito ay isang malamig, matigas, at mapanuyang ekspresyon. Tila ba napagod na rin siyang magpanggap. Aba, sabi ni Vilma, bahagyang tumawa. Mabilis kumalat ang balita. Sigurado akong si Tita Elena ang nagkalat niyan. Bakit mo ginawa ito? Diretsong tanong ni Hillary. Bakit? Umismid si Vilma. Itanong mo yan sa pamilya niyo. Itanong mo kung bakit habang kayo ay namumuhay na parang mga hari at reyna, ang nanay ko ay namatay sa sakit dahil wala kaming pambili ng gamot. Itanong mo kung bakit habang si Leon ay nag-aaral sa mamahaling eskwelahan, ako ay kailangang tumigil para magtrabaho. Wala akong kinalaman dyan, sagot ni Hillary. Wala? Sigaw ni Vilma. Ang boses ay biglang tumaas. Mayroon, Ninya, mayroon, Hillary. Dahil lahat ng dapat ay sa amin napunta sa inyo. At ikaw ang nakinabang sa lahat. Ang pera, ang pangalan, ang buhay na dapat ay sa amin. At higit sa lahat, si Leon. Hindi mo mahal si Leon, sabi ni Hillary, puno ng katiyakan. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa bibig ni Vilma. Mahal? Hindi ko kailangan ng pagmamahal. Ang kailangan ko ay katarungan. At ngayon, nakamit ko na. Makukuha ko ang lahat ng meron ka. Ang asawa mo, ang pera nyo, ang buhay mo. Naglakad si Vilma patungo sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Doon nakalagay ang isang picture frame na dinala ni Tita Elena kanina. Isang larawan nilang apat. Si Hillary, si Leon at ang dalawa nilang anak. Masayang nakangiti. Kinuha ito ni Vilma. Isang perpektong pamilya, hindi ba? Pinagmasdan niya ito at pagkatapos ay tiningnan si Hillary. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang pamilya mo. At sa harap mismo ni Hillary at Tita Elena, dahan-dahan niyang binali ang frame. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaling kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Inihagis niya ang sirang larawan sa paanan ng kama ni Hillary bago siya tumalikod. Magpagaling ka, ate, sabi niya, puno ng pang-uuyam bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Hillary na nakatingin sa wasak na larawan sa sahig. Ang imahe ng kanyang perpektong pamilya ay nabiyak sa dalawa. Ngunit sa halip na umiyak, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na tila kayang sunugin ang buong mundo. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, sa wakas ay nakauwi na si Hillary. Si Tita Elena ang naghatid sa kanya. Ngunit magalang siyang tumanggi nang alokin siyang samahan muna sa loob. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang harapin ang mga guho ng kanyang buhay ng mag-isa. Pagpihit niya ng susi sa pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala ang masayang sigaw ng mga bata. Pansamantala, ay nasa poder muna sila ni Tita Elena. Wala ang tunog ng telebisyon. Wala ang presensya ni Leon. Ang tahanang dati kanlungan niya ay isa na ngayong malamig at dayuhang lugar. Dahan-dahan siyang naglakad sa sala. Hinaplos niya ang sofa kung saan sila madalas manood ng TV bilang isang pamilya. Tiningnan niya ang pader kung saan nakasabit ang kanilang malaking wedding portrait.
Ang kanilang mga nakangiting muka ay tila isang malupit na biro. Ang bawat sulok ay may dalang alaala na tila mga multong nananampal sa kanya. Bawat bagay ay isang paalala ng isang kasinungalingan. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang amoy ni Leon ay naroon pa rin, nakakapit sa mga unan at kumot. Binuksan niya ang aparador nito. Naroon ang mga damit na siya mismo ang namili at nagplansa. Kumuha siya ng isang polo at niyakap ito. Ngunit wala siyang naramdamang pagkasabik. Ang tanging naramdaman niya ay pagkasuklam. Isinilid niya ang lahat ng damit ni Leon sa isang malaking maleta. Ang mga sapatos, ang mga pabango, lahat. Itinabi niya ang maleta sa isang sulok. Ayaw na niyang makita ang anumang bakas nito sa lugar na ito. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto na dapat sana ay magiging para sa kanilang ikatlong anak. Doon, sa loob ng isang drawer na maingat niyang inihanda, naroon ang mga maliliit na damit na pinag-ipunan niya. Ang mga medyas na sinlaki lang ng kanyang hinlalaki. Ang pranelang kumot na may burda sanang pangalan. Kinuha niya ang isang maliit na damit, isang kulay dilaw na onesie, at idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang tela ay malambot, bago, hindi na kailanman maisusuot. Doon, sa wakas, bumigay ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Humagulhol siya, isang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umiyak siya para sa kanyang nawalang anak. Umiyak siya para sa kanyang nawalang asawa. Umiyak siya para sa 8 taon ng kanyang buhay na nasayang. Umiyak siya para sa sarili niya. Isang babaeng nawalan ng lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nagring ang kanyang cellphone. Sa screen, ang pangalan ni Leon. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan lang niya itong mag-ingay. Isang desperadong tunog sa gitna ng katahimikan. Hanggang sa kusa, itong tumigil. Tumawag ito ulit at ulit at ulit. Hindi niya ito pinansin. Nang gumabi, hindi siya nagsindi ng ilaw. Naupo lang siya sa sofa sa sala, sa gitna ng dilim. Yakap-yakap ang maliit na damit. Ang bahay ay naging isang malaking nicho. At siya ang nag-iisang nagluluksa. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya. Wala nang daan. Wala nang pag-asa. Paano siya magsisimula ulit? Saan siya pupunta? Sa kawalan ng magawa, tumayo siya at nagpunta sa maliit na study table sa isang sulok. Binuksan niya ang isang drawer. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Siguro isang bagay na makakapitan. Isang bagay na totoo. At doon, sa ilalim ng mga bill ng kuryente at tubig, nakita niya ang isang puting sobre. Kinuha niya ito. Sa loob, naroon ang 3 plane ticket. Isang biyahe na matagal na nilang pinaplano bilang isang pamilya. Isang biyahe papuntang Canada. Pinagmasdan niya ang mga tiket, ang mga pangalan, ang petsa ng pag-alis na 2 buwan mula ngayon. Isang bakasyon o isang pagtakas. Isang maliit na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang maliit na kislap ng liwanag sa gitna ng walang katapusang kadiliman. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang muka ang gumising kay Hillary. Nakatulugan niya sa sofa, yakap pa rin ang plane ticket at ang damit ng sanggol. Sa liwanag ng umaga, ang ideyang nabuo sa kanyang isipan kagabi ay hindi naglaho. Sa halip, ito ay naging mas malinaw, mas posible, hindi na isang bakasyon ng Canada. Isa na itong posibleng bagong simula. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinundan ng takot. Kaya niya ba? Mag-isa? Kasama ang 2 bata? Sa isang banyagang lugar? Ang pinto ng pagdududa ay bahagyang bumukas. Pero bago pa man ito tuluyang makapasok, narinig niya ang pagkatok sa pinto. Si Tita Elena. May dala itong mainit na sopas at ang 2 niyang anak. "Mama!" Sigaw ng mga bata at tumakbo para yakapin siya. Sa yakap ng kanyang mga anak, naramdaman ni Hillary ang isang lakas na matagal na niyang kinalimutan.
Isang dahilan para lumaban. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang dalawang pinakamahalagang tao sa mundo na umaasa sa kanya. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Hillary kay Tita Elena ang tungkol sa mga plane ticket, ang tungkol sa ideya ng pagsisimula sa ibang bansa. Maganda yan, Apo, sabi ni Tita Elena. Ang mga mata ay puno ng suporta. Wala nang babalikan pa dito. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ninyo ng mga bata. Pero tita, paano? Ang daming kailangang ayusin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Huwag kang mag-alala, sabi ng matanda. Hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. At sa mga sumunod na araw, si Tita Elena ang naging kanyang sandigan. Tinulungan siya nitong maghanap ng isang magaling na abogado para sa annulment. Ang simpleng pagtawag sa telepono na yon, ang pagsasabi sa abogado ng gusto ko nang makipaghiwalay, ay isang napakalaking hakbang. Tila ba isang kadena ang nalagot mula sa kanyang puso. Nagsimula na rin siyang mag-impake, ngunit sa ibang paraan. Inilagay niya sa isang malaking kahon ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya kay Leon. Ang kanilang wedding album, ang mga regalo nito sa kanya, ang mga litrato. Isinara niya ang kahon, tinakpan ng packaging tape at itinago sa pinakasulok na bahagi ng bodega. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon, mas malakas na ang pag-asa. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Leo Jr., para kay Leah. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga dokumento, isang pamilyar na tunog ng kotse ang kanyang narinig. Napatingin siya sa bintana. Si Leon. Bumaba ito ng sasakyan, may dalang isang malaking buke ng puting rosas, ang paborito ni Hillary. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay napalitan ng isang anyo ng pagpapakumbaba. Bumilis ang tibok ng puso ni Hillary. Handa na ba siya para dito? Nag-doorbell ito. Hindi gumalaw si Hillary. Nag-doorbell ulit. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang harapin ito. Para matapos na, binuksan niya ang pinto. Ang mga mata ni Leon ay puno ng pagsisisi at pagod. Inabot nito sa kanya ang mga bulaklak. Hillary, hindi niya tinanggap ang mga bulaklak. Please, patawarin mo na ako. Pagmamakaawa nito. Handa akong gawin ang lahat. Iiwan ko na siya. Ititigil ko na ang lahat. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Huwag mo lang sirain ang pamilya natin. At doon, sa harap ng pintuan ng bahay na sabay nilang binuo, lumuhod si Leon. Umiiyak. Isang imahe ng isang sirang-sirang lalaki. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagtiningnan ni Hillary si Leon na nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minsan ay sentro ng kanyang mundo. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay isa na lamang estranghero na nagmamakaawa. Walang awa siyang naramdaman. Walang galit. Ang tanging naroon ay isang nakakapagod na pakiramdam ng pagtatapos. Hindi niya ito pinatayo. Hinayaan niya itong manatili sa sahig, sa posisyon na dapat lang para dito. Tumayo ka, Leon, sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang emosyon. Hindi na yan gagana sa akin. Dahan-dahang tumayo si Leon. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Marahil ay inaasahan niyang sisigawan siya ni Hillary, sasampalin o iiyak. Ngunit ang kalmadong babae sa harap niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang nagwawalang asawa. Hillary, totoo ang sinasabi ko. Lalayuan ko na si Vilma. Ako na ang bahala. Hindi mo na kailangang gawin yon, putol ni Hillary. Dahil alam ko na ang lahat. Ang pagkalito sa mukha ni Leon ay napalitan ng takot. Anong ibig mong sabihin? Alam kong kapatid mo siya, Leon. Alam ko ang tungkol sa nakaraan ng pamilya niyo. Alam ko ang plano niya. Sabi ni Hillary. Binibitawan ang bawat salita
na parang isang bato. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong alam mo, ginamit mo ang katotohanan para pagtakpan ang kasinungalingan mo. Ang pamumutla ni Leon ay sapat ng kumpirmasyon. Wala na itong masabi. Ang lahat ng kanyang mga depensa ay gumuho. Wala kang kwenta, Leon. Pagpapatuloy ni Hillary, hindi galit, kundi nagsasabi lamang ng isang simpleng katotohanan. Hindi dahil nagtaksil ka, kundi dahil duwag ka. Hinayaan mong sirain ng isang babaeng puno ng galit ang sarili mong pamilya dahil mas pinili mong takasan ang responsibilidad mo. Mas pinili mo ang madaling paraan. Pumasok si Hillary sa loob ng bahay at kinuha ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Bumalik siya sa pintuan at iniabot ito kay Leon. Ano to? Nanginginig na tanong nito. Ang petition for annulment. Nakapirma na ako. Kailangan ko na lang ng pirma mo. Tiningnan ni Leon ang sobre na parang isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Hillary, hindi... Huwag naman ganito. Paano na ang mga bata? Sa unang pagkakataon, isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Hillary. Ang mga bata? Ngayon mo lang sila naisip? Huwag kang mag-alala, Leon. Aalagaan ko sila. Ako lang. Dahil sa simula't simula pa lang, ako na naman talaga ang nag-aalaga sa kanila. Hindi ba? Ikaw ay isang anino lang sa buhay nila. Isang perpektong ama sa mga litrato. Idinikit niya ang envelope sa dibdib ni Leon. Hindi ko ito ginagawa para saktan ka. Hindi na rin ako galit. Sabi ni Hillary. Tinitingnan ito ng diretso sa mga mata. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Dahil sa loob ng 8 taon, ang buong pagkatao ko ay umikot sa'yo. Ngayon, tapos na yon. Hindi na kita kailangan para mabuo, Leon. Sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng isang bagong tuklas na lakas. Buo na ako. Kinuha niya ang wedding ring mula sa kanyang daliri. Ang gintong bilog na minsan ay simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig. Inilagay niya ito sa palad ni Leon at isinara ang mga daliri nito. Paalam, Leon. At bago pa man makasagot si Leon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang pag-click ng lock ay ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Nakasandal siya sa pinto, napapikit, at huminga ng malalim. Sa labas, narinig niya ang isang basag na hikbi mula kay Leon na sinundan ng papalayo nitong mga yabag. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Makalipas ang ilang linggo, nasa airport na sina Hillary, Leo Jr., at Leah. Kasama nila si Tita Elena na hindi mapigilan ang pagluha habang yakap-yakap ang mga bata. Mag-iingat kayo doon, mga apo ko, sabi nito. Mag-iingat din po kayo, Tita. Maraming salamat po sa lahat, sagot ni Hillary, niyakap ang tiyahin ng mahigpit. Habang naglalakad sila papunta sa boarding gate, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang huling mensahe mula kay Leon. Isang salita lang. Patawad. Tinitigan niya ang mensahe, walang galit, walang sakit, wala na. Pinindot niya ang delete. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng airport, hawak ni Hillary ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Si Leo Jr. ay hindi mapakali sa excitement. Panay ang tanong tungkol sa eroplano. Si Leah naman ay simpleng nakatingin lang sa lahat ng ilaw at mga tao. Ang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. Wala nang bakas ng bigat sa mga hakbang ni Hillary. Ang bawat yapak ay magaan at may direksyon. Ang pagde-delete sa huling mensahe ni Leon ay hindi isang kilos ng galit, kundi isang kilos ng pagpapalaya. Isang pinal na pagsasara sa isang kabanatang matagal na dapat natapos. Nang makahanap sila ng upuan sa loob ng eroplano, agad na dumungaw sa bintana ang mga bata. Wow, Mama! Ang liit ng mga kotse. Sigaw ni Leo Jr., ang muka ay nakadikit sa salamin. Ngumiti si Hillary. Mataas na kasi tayo, anak. Habang dahan-dahang gumagalaw ang eroplano sa runway, ipinikit ni Hillary ang kanyang mga mata. Inalala niya ang babae
Nung isang taon lang, isang babaeng kontento sa isang perpektong kasinungalingan, isang babaeng ang buong mundo ay ang kanyang asawa at pamilya. Ang babaeng iyon ay wala na. Namatay siya sa ospital kasama ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang babaeng nakaupo sa eroplanong ito ngayon ay iba na. Siya ay isang ina. Isang survivor, isang taong natutong ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamahalaga sa lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pagbilis ng eroplano, ang malakas na ugong ng makina, at pagkatapos, ang isang bahagyang pag-angat. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nasa himpapawid na sila. Sa ilalim nila, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang mga bituin na naiwan sa lupa. Ang syudad na naging saksi sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pighati, sa kanyang pagkasira, at sa kanyang muling pagbangon, ay unti-unti nang lumiliit. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak. "Mama, saan po tayo pupunta?" Tanong ni Leah. Sa wakas ay nagsalita. Tumingin si Hillary sa kanyang mga anak at pagkatapos ay sa labas ng bintana, sa malawak at bughaw na langit sa unahan. Isang kalangitan na walang hangganan, puno ng mga posibilidad. "Sa bago nating bahay, anak," sagot niya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na kailanman mabubura ni numan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay para sa kanila sa Canada. Hindi niya alam kung paano sila magsisimula. Ang alam lang niya, sa sandaling iyon, habang lumilipad sila palayo sa nakaraan at patungo sa isang hindi pa natutuklasang kinabukasan, ay malaya na siya. At yun lang ang mahalaga. Kakataon, sabi nito sa gitna ng mga hikbi. "Please, Hillary, isa pang pagkakataon."